Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli, si Gandara, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang ka-legit travel guides upang maghatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din ang ilang mga chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button na nandyan sa baba at pakidamay ng notification bell. Magkatabi lang po ang dalawang yan para kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong mga reaction videos. And para nga po sa gabi ito, may kinalaman naman ang ating pong balita dito sa kalabang show ng Itbulaga na It's Showtime. Di po ba't meron po silang inilabas na bagong segment na kung saan patok rin naman po kahit papaano sa mga netizens. Hindi naman po may kakaida kasi tumaas naman yung kanila pong ratings lalo na nung unang araw po nito. Yun nga lang mayroon pong kabago-bago po nito ay meron na agad na lumabas na issue na kung saan meron nga daw pong nabubuli na contestant dito. Nako, bullying na naman. As always, ganito po yung nagiging issue sa Showtime. Bullying, pagpapahiya raw, and this time ay ang isang contestant naman daw po nila ay pinapahiya daw. Nakakaloka, hindi ba mga Kadarikans? Ang Showtime hindi na po nakagraduate sa ganito pong mga issue. Lagi pong ganito yung mga issues. But before that, narito at pag-usapan nga po muna natin ang live views count ng Itbulaga ngayong araw. So, kahit po recorded ang episode natin ngayong araw, nakakatawa po dahil mataas pa rin yung live viewers po natin, ano? At Lunes po ngayon, inaasahan kasi marami pong hindi makakapanood kasi syempre pag Lunes pasukan na naman, unang araw na naman po ng pagpasok sa isang buong linggo, 'di ba? Kaya expected na po nakakonti yung viewers. Pero mataas pa rin, 63,000 live viewers tayo sa TVJ's Itbulaga YouTube channel and meron naman pong 27,000 watching dito sa TV5 Philippines. So, hindi pa rin po bumababa ng 80,000 live views po natin. Actually, 90K pa rin po ito kung tutuusin, ano? So, mataas po siya and for sure kung isasama po natin ang mga Facebook Live ay papalo pa rin po ng 100K ang atin pong live viewers online. O, diba? Congratulations po sa Itbulaga at maraming salamat sa mga legit records po natin, ka-legit records natin. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa tungkol sa pagkaka-X-rated po ng movie ni Paulo Coenties. Meron po nagsasabi dito na makita daw po kasi ang utak nitong si Miss Lala Soto, kaya X-rated ang pelikula nitong si Paulo Coenties sa MTRCB. Pero pagdating daw sa Itbulaga, ay wala daw pong pakialam. Sabi dito, makitid utak kasi. Pero wapakel sa green joke sa Itbulaga ni Tito Soto. Apaka-hipokrito raw. Grabe naman. Buti na lang meron tayo nababasa po na nagtatanggol sa Itbulaga. Nakakapanggigil yung mga ganitong komento na mema lang. So, meron po tayo nabasa dito, nice kong i-share. Sabi dito, Kinda agree with her on this thought. I mean, kung mapapanood man ng bata yan, he or she might think that Satan is friendly and baka maging iba ang perspective nila when it comes to religion. Ewan ko ha, but in some angle, she got a point. And we should never romanticize Satan. Samantala, meron naman pong nag-reply and sabi dito hindi nga na-corrupt ni Satan ang bata. And in the end, it was Satan that ended up becoming good. Ayaw ba natin ng narrative na even the most evil person cannot trump innocent and kindness? Na hindi nga po kasi person, Satan na to
Si Satanas na po yan, and hindi nga po siya magiging good kailanman. Samantala, sabi naman dito, ano na lang po natin yan. T. Nanood ka ba ng trailer? Yung batang babae, pinakitaan ng magazine ng mga shirtless na lalaki at tinanong kung do you desire something, chichi? Stop sexualizing kids. Pedo. Grabe, talagang nag-take risk. Ito pong paggawa ng pelikula na ito, ano? And di nakapagtataka, nakakala po ng mga reactions from netizens ang palabas na yon. Samantala, sabi pa dito, she got a point, though. A lot of shitty films are being normalized. Satan is Satan and will never be a good identity. And aminin niyo o hindi, most Filipinos ay madaling ma-impluwensyahan. Fake information from TikTok made them believe that Dutertes and Marcoses are good. Naku, nadamay na po pati ang atin pong pamahalaan. Ang politika rather, na damay pa dahil po dito sa movie ni Paulo Cointes. Anyway, ako naman, ang concern ko lang po dito, since di naman po ako manonood yan, ilabas na lang sa usapin ang Itbulaga. Yun na yung main concern ko po dito. Kasi nadadamay ang EBF. Anyway, dumako naman nga po tayo ngayon dito sa pinakasentro na ating balita na kung saan, isa nga daw pong contestant dito sa pinakabagong segment ng It's Showtime, ang siyang napahiya. Ang siyang binuli daw. Nako, ito nga po yung kanilang kalukalike na kung saan itong si Estelle, kalukalike ni Estelle, ang pinagtawanan daw nito pong mga live audience na kung saan hindi siya tawa na dahil nakakatawa, comedy, masaya, ang ganda ng segment, kundi pangbubuli daw yung pagtawa na para bang walang karapatan na mag-idolize yung tao. Yung tawang pinapahiya mo yung nasa harapan na nagpe-present, ganun daw. And ito pang cameraman ay talagang focus pa raw. Sabi nga dito, notice how the cameraman focused on the reaction of the audience, laughing at the contestant. Yun yung tamang term, pinagtatawanan talaga. Hindi po nakakatawa, pinagtatawanan, magkaiba yon. So, insulting and bullying daw po ang ginagawa or ang nangyari dito po sa It's Showtime. So, mayroong nananawagan na stop this. Stop na raw. Samantala, meron man tayong nabasa na kung saan yan. Sabi dito, buti pa daw ang mga Dabricans, no? Tayo, mga legit Dabricans, ay hindi ganun ka-toxic. Hindi toxic, lalo na sa mga segments ng Itbulaga sa binibigay po ng Itbulaga or ng TVJ sa mga viewers. Tayo ay for the support lang talaga. Makikita mo doon kung papaano po tayo bilang fan. Sabi dito, buti pa ang Dabricans ng Itbulaga. Hindi nagre-reklamo sa mga segments na hinahayin ng show. Samantalang sa Showtime daw po, sa #Showtime set na, konting kibot reklamo. Daming reklamo, puro reklamo. Hindi nanalo bata nila. Bash yung judge, hindi nakakatawa yung joke, bash yung host, etc. Ang toxic nyo, sabi dito. Samantala, from Alleged Dabricans naman, sabi dito, kasi nga ang Itbulaga, mga segments nila ay hindi nagbibigay ng platforms of bullying. Agree po ba kayo doon? Ako agree po dito. Talaga hindi po hahayaan nyo ng Itbulaga. Hindi sila naghahaya ng mga segments na nagpo-promotes po ng mga bullying, etc. That's the difference. Makatao sila at hindi makasarili. For the clout and for the money. Kaya nandyan na sila ilang dekada na yan. Kasi si VG sanay sa humor na binibigay niya or nila. Or ang binibigay nilang humor is pang bubuli. So, dun nga po sila sanay at dun nga po sila kilala. Mga ka-Dabricans. Samantala, meron man dito nagsasabi, konti lang daw kasi nanonood sa Itbulaga, kaya gano'n. Sabi dito ni Eman,
ni Eme Eman. Sa opinion ko naman, sa iba or sa Itbulaga kasi mukhang konti na lang ang nanonood. Hindi na masyadong aware ang mga tao sa mga segments nila. Sa Showtime, alive na alive ang mga fans nila sa social media. Saka madaming nanonood sa kanila. So kayo ba? Agree dito sa komento ni Eme? Paki-comment ka lang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.